Hi guys, good afternoon. Ma'am Shi Abisu once again for our today's video. Pag-uusapan natin ang isa sa mga common questions natin bilang isang member ng Social Security System. So marami po 'yan, iba-iba. Pero hayaan niyo pong pag-usapan natin ang tungkol sa unpaid salary loan. If in any case man na meron po tayo. Ako personally, I have one. Meron po kong existing salary loan sa SSS at hindi ko pa po siya totally bayad pa kasi actually naging past due na po siya for past few months na din. So later on, i-discuss ko po siya sa inyo. But before that or before I start my blog, I just want to say thank you po sa mga patuloy po na nanonood ng aking videos. I know it's been past 2 months na rin po na hindi po ako nakapag-upload ng mga formal na videos sa aking YouTube channel like this. So, about SSS, about pag-ibig, and then about PhilHealth and other concerns po. And patuloy pa rin po kayo nag-message sa aking Facebook page, and I really appreciate that po. Pero gaya nga po ng sinasabi ko, pag-uusapan natin ang tungkol sa ano ang mangyayari kung hindi natin mababayaran ang ating SSS salary loan. So for sure, maraming po diyang mga kapwa ko po miyembro ng mga senior citizens or Gen Zs or mga millennials na for sure nag-avail po ng mga SSS salary loan, calamity loan, at kung ano-ano pa mga loan na meron na pwede nating i-avail. So, tignan natin kung ano yung difference niya between sa pag-ibig at sa SSS. So, gaya nga po ng sinasabi ko, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po kayo. Again, my YouTube channel is Teacher Abby Sue. And right now, I have a total of 557 subscribers. And meron na po akong a total of 64 videos. Pang 65 to. Yun po. So, next is, ano nga bang mangyayari? Siyempre, number one, patuloy ang interest kundi tayo makakapagbayad sa amortization. Pag sinabi natin amortization, yung parang monthly dues natin sa SSS. Next is, of course, lumalaki ang outstanding balance dahil sa interest at penalty. For sure, sasabihin nyo, automatic na yun. Siyempre, kung meron kang loan na hindi mo babayaran, automatically tataas talaga yon. Hindi lamang po yun. So, let's go with other next slide. So, sabi dito, itong information nito guys ay galing mismo sa SSS website, okay? Sabi dito, deduction of unpaid loan from benefits. So, sabi dito, in case of default, arrears or unpaid loan shall be deducted from benefits claimed by the member, whichever comes first as follows. Sabi dito, for self-employed, voluntary members, deduction shall be from short-term benefits like sickness, maternity, and partial disability. So, the reason why I create this blog or nag-ano rin po ako ng ganitong video kasi po, meron po akong group sa Facebook about supermom. Sabi niya, bakit ganun? Magkiklaim ako ng maternity benefits ko sa SSS. Sabi ng employer ko, ganito yung makiklaim kong amount. Pero pagdating sa SSS, bakit ganitong amount lang? So, chances are po is, baka meron po kayong salary loan na place po into default. Okay po? And then, magkiklaim kayo ng maternity benefits. Then, suddenly, syempre, i-deduct nila yon. Sabi nga dito, ayan nga po, unpaid loan shall be deducted from benefits claimed by the member whichever comes first as follows. So, lagi po natin titignan yan. Next is, in case of member borrower's death, total disability, or retirement under Social Security Act, the entire amount or any of unpaid amount of the loan as well as the interest and penalty thereon if any shall be deducted from the corresponding benefits. So, yun nga po, sinasabi ko, syempre meron tayong mga
meron tayong mga dependent. So, yung akala mo, meron ka pang pension dahil meron ka palang existing na unpaid loans. So, dahil nga po dito sa Social Security Act, yung akala mo nung pa-senior citizen ka na, akala mo yung makakapag-claims ka dahil meron kang long time na unpaid loans, yun, binabayaran mo pa siya. Possible na na i-deduct po talaga yan sa atin. Okay po. Next is, ito po guys, meron po ditong isang example. Galing po ito kay Sir Ben's Rapisura video. Pero didiscuss ko lang din po sa inyo. Okay? Sabi dito, si Sir Benji, sabi niya, paano yun sir, tulad sa akin, mga 3 years na akong hindi nakakapaghulog, 32K loan ko dati, tapos lumaki ng 50K, at lalong lumaki yata ngayon kasi nawalan ako ng work dahil sa pandemic. So sabi dito guys, magkano nga ba ang interest rate ng SSS salary loan? Siyempre, sabi based on their terms and condition and FAQs, it's 10% per annum. Okay po? Sabi dito, sa SSS salary loan SSS salary loan, ang loanable amount mo is maximum of 2 months of monthly salary credit. At syempre, meron po yung service charge na 1% pre-deducted po iyan. And then, interest na 10% per annum diminishing. And then, penalty 1% on the loan amortization until fully paid. Okay po? The next is, magkano ang actual cash na natanggap ni Benji sa SSS loan? Sabi dito, ang loanable amount niya is 32K. Siyempre, meron po tayong service charge na 1%. So, 1% times 32K. So, that's um, 320. So, dideduct natin yan. Ang marireceive na lang po niya is 31,680 pesos. So, sabi dito, ang SSS loan ni Kuya Benji is loanable amount is 32K, and assumptions, kasi sabi nga niya po dun sa kanyang comment is no payment made at all in the past 3 years. So, let's do the math natin po iyan. Okay? So, sabi dito, principal due month 1 is 32K, di ba? Divided into 24 months kasi yan talaga yung pinaka-maximum na terms ni SSS pag mag-loan tayo. So, 32K divided into 24 months, that's 1,333 pesos and 33 cents. While interest, sabi dito, ang loanable amount is 32K. Okay, interest rate per annum is 10%. So, i-multiply lang natin yan. So, total interest is 3,200 per year. Yan, okay? So, of course, divided into 12 months, that's 266 pesos and 67 cents. So, ang kanyang amount due for first month, principal due 1,333 pesos and 33 cents. Interest due is 266 pesos and 67 cents. So, as we do the math, ang total monthly contribution niya or monthly payment, monthly amortization niya is 1,600. So, sabi dito, dahil hindi nga po nakapagbayad si Kuya Benji, di ba? Ang penalty for first month due to missed payment is 1,600, yun yung monthly amortization niya, di ba? And then penalty rate dahil hindi siya nakapagbayad, that is 16 pesos. So, sabi, 16 pesos lang. So, akala natin napakaliit niyan. Pero, as what we are saying, monthly po iyan. Pag nagkaroon ng, pag magiging practice natin ang hindi pagbayad monthly. So, sabi dito, as we do the math, okay, amortization due for 6 months. Kunyari, 6 months hindi siya naghuhulog talaga. Ang nangyayari dyan is tumataas, di ba? As you can see, from 16 pesos, naging 32, naging 48, naging 64, hanggang sa naging 81 pesos and 62 cents. Okay? So, fast forward tayo into 24 months. So, nagpatuloy ang hindi pagbabayad ni Kuya Benji. So, imagine niyo guys, from 32K, it went up to 43,157 pesos and 63 cents. Okay? So, guys, ito ang pinagkaiba ni SSS compare kay Pag-ibig. Si Pag-ibig kasi,
pag yung account mo na-place into default, automatically i-deduct nila yan sa P1 mo. Sa SSS, wala silang ganon. So, magpapatuloy po ang charges ni SSS compare kay Pag-ibig na pag no payment, wala kang payment na ginawa, automatic i-offset nila 'yon sa P1 mo or savings mo. Dito sa SSS wala po. Hindi ko rin alam bakit walang gano'n. Alright? So ayan po. Friendly reminder, patuloy pa rin ang interest at penalty kahit tapos na ang loan maturity. As yun nga po yung sinasabi ko. So, as you can see guys, nung 25th month, 26, 27, patuloy pa rin po yan. So let's say, naging senior citizen na si Kuya Benji. Ayan o, fast forward tayo. Ang Benji 60th birthday, yung inaakala niya ay magka-claim siya ng kanyang pension, di ba? Dahil 30 years hindi nagbayad ng utang si Kuya Benji or 360 months. Ayan po. So from 32,000, umabot po siya ng 1,950,246 pesos and 64 cents. Guys, ano po ito ha? Hindi po ito parang napaka-OA naman. Hindi po. Doon lang po tayo sa reality. Nangyayari po talaga ito. Um, na ganito sa SSS. Hindi po ito joke-joke lang or imaginary or just a number. Ito po ay realidad sa SSS. Ayan po. So, ito na nga po, 'di ba? Pwede pag na-reach natin ang 60th or 65th natin, age natin, possible pwede na tayo mag-claim ng pension. Pero on the case of Kuya Benji, dahil hindi nga po siya nagbayad ng kanyang loan, so ito nga po, ang unpaid loan niya is 1,950,000, then ang kanyang expected monthly pension is 20,000. So months without pension, that would be 97 months, 97.5 months. Pag i-divide natin yan in a year, that's, kasi 12 months in a year, di ba? So, that's a total of 8 years without pension. So, hindi natin sure kung aabot pa si Kuya Benji ng ganyang panahon, di ba? So instead na akala mo yung makakapag-claim ka pa ng pension mo or benefit mo sa SSS, sa mapupunta lang sa ano 'to, sa pagbabayad mo ng loan. So kaya napaka-importante na i-settle natin kung ano man yung mga unpaid loans natin sa SSS. Kasi number one, maapektuhan yung akala mo meron kang retirement savings, wala pala. Yung akala mo meron ka palang ine-expect, wala pa pala, nagbabayad ka pa rin ng utang. So, yun lamang po yung masasabi ko. So, guys, if you find this videos informative and helpful, please don't forget to subscribe and like ang aking YouTube channel. So, thank you so much guys for watching and you have a great day ahead. Goodbye now.